Ngayon, ituloy natin ang ating presentation. Kaya na sinabi ko sa inyo na ang physical reality natin ay apektado ng ating mental reality. At ang mental reality yun ang ating pag-iisip. Kung ano pala natin iniisip, yun ang mag-manifest sa ating physical reality. Yun ang ating pag-achieve ng results. Kung ano man ang results na nandiyan ka ngayon, o na meron ka ngayon, resulta yan ng iyong pag-iisip mo ng mga iniisip mo. Again, aware ka naman o hindi. Kung nakita mo lang ito palagi, kung nanonood ka ng mga palabas na horror, di magtataka ka na lang sa buhay mo, parang ang buhay mo nagiging horror na. Kasi palagi ka nanonood, mahilig ka manood ng mga zombies ng mga palabas. So nagtataka ka na lang, parang ang tao sa palibot mo, parang kailangan pa, parang mas ang ugali ng zombies. So di ba? Kasi yun ang na-attract mo, kasi yun ang palagi mo pinupokus. Kaya aware ka man o hindi. Kung ano mga pinapanood mo, pinapakinggan mo palagi, ayun, yun ang magbubuo sa pagkatao mo. Sabi, napapalibutan ka ng mga chismosa. I expect, darating ang panahon, maging chismosa ka rin. Pero kung napapalibutan ka naman ng mga successful na tao, expect din na magiging successful ka. Kaya dapat, kung may example, meron mga tao na parang napunta sa negativity. Ang inisip palagi na, naku, mahirap yan. Pag palagi mo kasama ang mga ganun kasing tao, naku, huwag muna tayong patuloy kasi delikado. Di ba? Pag ganun, ganun ka na rin. Matakutin ka na rin. Okay? Hindi mo yung paglalaban ng pangarap mo. So, again, ang mental reality na magpapay sa physical reality. Pero, ano ito nangyayari? Ito yung mental reality natin, apektado tayo ng ating natawag na education. Kaya nga sabi ko kanina, kung ang babasihan mo lang yung formal education lang, mahirap yun. Kasi ang purpose ng formal education, bigyan ka ng foundation. Matuto ka magbasa, matuto ka magsulat. Pero kung paano ka limaman, hindi naman yung tinuturo sa formal education. Kasi kung tinuturo yung sa formal education, ang dami na sana graduates na yun na mayayaman. Pero sino lang nabalita ng mga mayayaman? Yung nag-aral sa Harvard. May mga binilis na nagdali, pero tingnan mo naman ang presyo ng Harvard, di ba? At saka karamihan doon, ang nagpapaaral doon, mga negosyante na rin, kaya nagtuturo sa mga anak nila, yung nag-aaral doon, yung mga negosyante nilang parents na mayayaman. So hindi ang school na ng turo ng pagyaman. Yung mga parents nila na mayayaman. O, di ba? So, wala sa formal education na pagturo ng pagyaman. Kaya nung ako, nagturo ko ng pagyaman doon sa mga estudyante ko, sa formal education, ako ang kinalaban. Wala doon sa curriculum yung tinuturo ko. Tinuturo ko naman yun sa curriculum. Dinadagdag ko lang. Kasi naaawa ko sa mga graduates ng mga eskwelahan na kung saan, ang tagal na nila nag-graduate, hindi lang gumaganda buhay nila. Ang dami ko na nagawang estudyante na gano'n na nangyari. Meron din ako mga teachers sa masteral na, nagtuturo sila, pero ang hirap-hirap ng buhay pagdating sa pera. Ano yun? O di ba? In other words, wala yan sa degree na nakuha mo, nayayaman ka. Pero kung ang degree mo, isa mo, masteral graduate ka, doctoral graduate ka, so ginamit mo sa negosyo. O di okay yun. Pero karamihan kasi sa naging masteral graduate at doctoral graduate, hinahire lang ng isang mayamang tao para lang sa limahan. In other words, nag-aral ka para paimahin ng ibang tao. Ang tanong, sino nagbayad na pag-aaral mo? O di ba ikaw, binayaran mo ng ilang 100,000 yung pag-aaral mo sa master doctoral, pero ang yumaman, yung nag-hire sa'yo na hindi siya nag-aaral ng master doctoral. O di ba? So, kunti lang makakaalam din. Kaya nga, pinapakita ko sa inyo na mahalaga maintindihan natin na ang education na palaki ang impact ko sa ating mental reality. At nasisimula yan sa bahay ang education na yan. Kung paano ka pinalaki ng magulang mo, tama? Kaya kung mali ako palaki sa'yo, mali yung education, may dapat kang gawin sa mental reality mo. May dapat kang gawin yan. Kasi itong mental reality mo, yun ang mag-create ng blueprint. Pag sinabing blueprint, yun ang nakatatak sa sarili mo. Na kahit anong gawin mo sa labas, yun ang mag-manifest. Example, ang blueprint mo, blueprint ng kahirapan. Kahit manalo pa ng lottery, sisurtihin ka pa sa sugal, mauubos lahat yan. O sisurtihin ka sa 16 o sa mga lotto, lottery, kahit nanalo ka ng milyon, mawawala pa
na nabasa ko yung libro nila. Lalo, kaya maraming tumatayan ng loto, nagiging mahirap ulit in 3 to 5 years. Kasi, hindi naayos yung kanilang blueprint. Ngayon, ang purpose natin, paalamin sa inyo, para naman mabago natin ang mental reality na yun ang apekto sa ating physical reality. At itutuloy natin ang video.